Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Nasa bahagi na po tayo ng pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon at bago ko po tawagin si Pastor Noel ay naanyayahan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Magandang gabi po, Pastor Marina. Magandang gabi po, Pastor Noel and Bishop Mel, Sister Claire, and everybody. Magandang gabi naman. Dear God, our loving Father, we praise you and we thank you, Lord, for this wonderful moment. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagkalooban niyo po kami muli ng pagkakataon na makapagbigay puri at pasasalamat sa inyo sa gabing ito. Pinakahihiling po namin na basbasan mo po si Pastor Noel sa kanyang pagbabahagi ng inyong mga salita at lahat po ng makikinig, Panginoon, na dadalo sa prayer line na ito. At kami po ay pakalinisin ninyo, Panginoon, ang aming mga puso at pag-iisip nang kami maging karapat-dapat makinig sa inyong mga banal na salita. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Pastor Noel? At sa lahat po ng ating pong mga kamanggagawa dito po sa prayer line. Tayo po ay dadako na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa gabi pong ito ay ating pong tatalakayin ang isa pong topic na karugtong po ng ating pinag-usapan nung nakaraang Martes. Sa gabi pong ito ay tingnan po natin itong topic na ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay isang mananambang iglesia. Ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay isang mananambang iglesia. Maliwanag po na sinabi dito sa Juan, ika-4 na kabanata, mga talatang 23 hanggang 24 na datapwat dumarating ang oras at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po ba ang pinakalayunin ng ating pong Panginoong Diyos kung bakit po niya iniligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan? Ang layunin po ng ating Panginoong Diyos sa pagkakaligtas niya sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan ay upang ang kanyang bayan ay bigyan siya ng papuri. Upang ang kanyang bayan ay magsilbing isang bayan na sumasamba sa Kanya. Ito po ang sinabi ng unang Pedro 2:9. At maliwanag po doon na siya na tumawag sa atin mula sa kadiliman papunta o patungo sa kaharian ng kanyang sa kanyang liwanag, mga kapatid, sa kagilagilalas niyang liwanag, ay siya rin po ang merong layunin na tayo po ay ipahayag natin ang kanyang kalwalhatian. At ganito nga rin po ang inutos ng ating Panginoon kay Moises. Dito po sa Exodo, Kapitulo 7, sa talatang 16, na nung siya isinugo ng ating Panginoon kay Pharaoh, ay inutusan siya na sabihin kay Pharaoh na palayain ang kanyang bayan upang ang kanyang bayan naman ay makapanambahan sa kanya doon sa ilang. At ganito rin po ang sinabi ng unang Korinto sa ika-6 na kabanata sa talatang 11 sa Bagong Tipan. Ang sabi po ni Apostol Pablo,
O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Talatang 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, napakalinaw mga kapatid na ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos ang tunay na pinaka-layunin ng Iglesia ng ating pong Panginoong Hesukristo. At ito rin po ang dapat po nating bigyang pansin, hindi lamang sa ating pag-aaral ng kanyang salita, kundi na rin sa atin pong paglapit sa Diyos at pananalangin sa Kanya, na dito po sa ating lakad, pananampalataya, lakad Kristiyano, ay tunay na siyasatin natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, individually at bilang bayan ng Diyos, kung tayo po ba ay nabubuhay sa pagsamba. Meron pong dalawang uri ng panambahan. Ang una, yung tinatawag nating personal at individual na panambahan. Dito po sa personal at individual na panambahan, ang mananampalataya ay sinasamba niya ang Diyos sa kanyang pang-araw-araw na personal na buhay sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pakikipagniig sa ating pong Panginoong Diyos. Kahit pa siya ay nag-iisa, siya po ay tunay na nagtataas sa ating Panginoon, niluluwalhati niya ang Diyos. Kahit pa walang mag-utos sa Kanya, o kahit pa walang magbigay sa Kanya ng anumang compliment, o yung mga mabubuting mga salita. Pero, kusa niya itong gagawin ng personal, mga kapatid. At ito pong pagsamba na sama-sama ay panambahan ng mga mananampalataya nagsasama-sama. At ito nga ang nais po nating tignan sa gabing ito, itong sama-samang pagsamba ng mga mananampalataya na kanilang itinataas ng Diyos kapag sila po ay nakikita-kita. Dito po makikita natin sa salita ng Diyos na hindi po kalooban ng Panginoon na ang mananampalataya ay magsolo o mabuhay na nag-iisa, sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon bilang isang katawan, isang kawan, banal niyang bayan, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo po ay makikita-kita at magsasama-sama, tandaan po natin na ang pinakalayunin natin ay walang iba kung hindi ang sambahin ang ating pong Panginoong Diyos. At dito po natin makikita na marami pong mga expressions ang ating pong sama-samang pagsamba sa ating pong Panginoon. Nandiyan po yung pag-awit, paggamit ng musika, pagsayaw, pagpalakpak, pananalangin sama-sama, fellowship, pagbibigay sa ating Panginoon, pakikinig ng salita niya, pangangaral ng salita niya, at maski ang evangelism, ang lahat po ng ito ay mga ekspresyon o kapahayagan ng ating pagsamba. Sapagkat ang pagsamba po natin ay tunay na itong ating buhay naman talaga, hindi lamang limitado sa mga gawain, kundi ang ating buhay mismo, ang pagsamba sa Diyos. At sabi ng salita ng Diyos, ang ating pagsamba bilang mga individual o sama-samang mga mananampalataya, mga kapatid, ay kinakailangang gawin natin sa espiritu at sa katotohanan. Ito po ang dapat nating maunawaan, mga kapatid, na ang pagsamba ng iglesia ng ating Panginoon bilang isang katawan ay dapat ito ay pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, ito ay espiritual na pagsamba at pagsamba na sang-ayon sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito ay espiritual na pagsamba at pagsamba sa katotohanan, ito po ay tunay na kakaibang pagsamba doon sa pagsamba ng sa Diyos ng mga taga-sanlibutan. Mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ng
mga taga-sanlibutan ay tunay na ito ay makalaman at hindi ito maka-espiritual. Ito ay sang-ayon lamang sa kanilang sariling haka at isip at hindi ito sang-ayon sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po rito sa Kolosas, 3 kabanata, sa mga talatang 15 at hanggang sa talatang 17. Tingnan po ninyo maigi, mga kapatid. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ano po ang tinuturo ng salita ng Panginoon patungkol sa pagsamba natin bilang isang katawan? Ang sabi ng salita ng ating Panginoon ay na dapat ating pong mga puso sa ating pong mga sarili ay manahan ng sagana ang salita ni Kristo. Ang ibig po sabihin nito, mga kapatid, ay tunay na responsibilidad po nating basahin, pagbulay-bulay at pag-aralan ang mga utos ng salita ng ating Panginoon, ang kanyang mga kalooban na makikita po natin sa salita ng Diyos. At mula po dito, sa pag-aaral natin, sa pag-unawa natin sa salita ng ating Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay dito magmumula ang ating sama-samang pagsamba. Kaya sasama natin ang ating sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, sa pamamagitan ng espiritual na katotohanan ng kanyang salita, mga kapatid, na ang sabi ng salita ng Diyos sa pananahang mayamang ng salita ni Kristo sa atin ay dito magbubuhat ang ating pagtuturo, ang ating pagpapaalaala, ang ating pong mga pag-awit, pagsamba sa salmo, himno, mga awit na espiritual, at pag-awit natin na may biyaya sa ating puso sa Diyos. At ang sabi po ng salita ng Diyos, lahat ng ating ginagawa ay gagawin natin lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin nun ay gagawin natin ang lahat ng bagay sang-ayon sa otoridad ng salita ni Kristo. Sang-ayon dito sa turo ni Kristo at para lamang sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang pinakabasihan ng pagsamba ng Iglesia ng Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sa ating paglapit sa Diyos ay siyasatin natin ang ating mga puso. Tayo po ba ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan? O sumasamba tayo sa Diyos sang-ayon lamang sa sariling haka ng ating mga kaisipan? Alam niyo po, naging palasak na itong paggamit ng worshiping God in spirit and in truth, na ririnig po natin to sa mga panalangin, bago po magsimula ang worship service ng church, At kadalasan, ang pagkaunawa natin dun sa worshiping God in spirit and in truth ay yung ating pong dadamahin ang Diyos sa ating pong mga kalooban, at tunay na tayo ay mula doon sa ating pong mga tapat na puso ay sasamba tayo sa Diyos sang-ayon doon sa nararamdaman natin na presensya ng Diyos. Subalit, alam niyo po ba mga kapatid na madalas at hindi po natin nararamdaman ang Diyos. Ang madalas nga na nararamdaman natin ay yung mga hirap ng kabuhayan, yung sakit sa ating mga katawan, yung mga hirap ng problema, At kadalasan, hindi talaga wala doon sa pakiramdam natin ang pagsamba. Sapagkat ang pagsamba, mga kapatid, ay ginagawa sa pamamagitan ng pananampalataya.
Kaya kung iaasa natin ang ating pagsamba dun sa ating nararamdaman, at kapag hindi na natin naramdaman yung sinasabi nating presensya ng Diyos, ay minsan nagdudulot ito ng pananamlay sa atin. Subalit, ang pagsamba, kapatid, kahit ito'y hindi natin nararamdaman at hindi maganda ang ating mga pakiramdam, tayo ay kinakailangang sumamba sa ating Panginoon. Kaya naman po, binibigyan po natin ng encouragement ang bawat isa dahil marahil ikaw ay may sakit, may karamdaman, nanghihinang iyong katawan, ang iyong marami kang mga pagsubok na dinaranas sa buhay. Minsan, ayaw mo nang sumamba. Pero, mga kapatid, tayo ay tinawag ng Diyos upang itaas ang pangalan niya. At alam ko po, na tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, paano po natin i-apply ang ganitong uri ng pagsamba sa espiritu at katotohanan sa bawat worship service ng isang church? Alam niyo po, makatutulong ito, lalo na sa ating pong buhay sa iglesia, paglilingkod sa Diyos ng sama-sama at sa ating pong personal na pagsamba. Una, kung tayo po ay tunay na sumasamba sa espiritu at katotohanan, kinakailangan tayo po ay magsama-sama. Kinakailangan sikapin natin sa tulong ng Panginoon na makipagkita sa mga mananampalataya. Alam niyo po, yung dahil po sa technology ngayon, marami na po tayong mga services ng church na napapanood sa computer, nasa website, nasa radyo. Minsan, ang kadalasang ginagawa natin ay nakikisama na lamang tayo doon sa napapanood natin at sabi natin, dito na lang ako sa bahay magsiservice, total na nakakapanood na rin naman ako dito at nakakapakinig. Well, hindi po sapat yun, mga kapatid. Dahil ang inuutos ng Panginoon, tayo po'y magsama-sama upang doon sa ating pagsasama-sama ay sama-sama po tayo makapakinig ng salita ng Diyos at sama-sama tayo makapanambahan sa Diyos at sama-sama tayo mapagpala ng Diyos bilang isang katawan. Dahil mayroong bagay na ginagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan na hindi po natin ito mararanasan at matatanggap kung tayo po'y nag-iisa lamang. At kaya nga po sa ating pong pagsasama-sama, tayo po'y dumating sa takdang oras ng pagtitipon-tipon. Minsan nilalaktawan natin ang praise and worship, minsan naman tayo dumadating ng napaka-late na, marami tayong mga excuses na ating binibigay, mga kapatid. Kung nais po nating tunay na maranasan ang Diyos sa kanyang pagkilos sa kanyang katawan, mga kapatid, ay dumating tayo ng mas maaga, mga kapatid. Sino po ba sa atin na ginagawa po nating priority ang ating pagdalo sa panambahan o ang sa ating pong pagdalo sa mga Bible study? Ito po ay priority ng ating buhay, mga kapatid. No, dapat natin itong isettle. Ikalawa, tayo po ay sumasamba sa espiritu at katotohanan at tayo po, mga kapatid, ay nagtitipon bilang mga mananamba ng Diyos. Hindi po tayo nagtitipon bilang isang social club na napakarami pong iba't ibang interest ang mayroon na nabitbit natin sa loob ng iglesia. Yung iba po nagtitipon dahil sa politics, dahil sa sports, dahil sa recreation, dahil sa business. Hindi po tayo ganon. Tayo po yung mga mananamba, mga kapatid. Hindi po tayo nagtitipon para tayo po ay kumita ng pera, mga kapatid, o yumaman. Hindi po yun. Tayo po yung nagtitipon upang tayo sumamba. Hindi rin po tayo fraternity, para magtipon-tipon lamang tayo dahil mayroong kasiyahan, katuwaan, at gusto lang nating makita yung ating mga kapatid at talagang pagkatapos nun ay mayroong kainan, kapatid. Hindi tayo isang social club o social group, mga kapatid. At tayo ay nagtitipon-tipon para sumamba, mga kapatid. We know na tayo po ay mahilig mga umawit sa ating Panginoon. Umaawit tayo. Sabi nga natin, make a joyful noise.
Subalit, sa ating pong pagtitipon-tipon, tandaan po natin, hindi po tayo mga performers at entertainers. Hindi po tayo nandoon para pasayahin ang mga tao. Hindi tayo nagbibigay ng amusement at hindi po natin ginagawang stage ang church upang ipakita lang ang ating mga talento, mga kapatid. Tayo po ay nandoon para sa ating Panginoon. Siya ang sentro ng ating atensyon. Siya po ang focus ng ating po mga puso, mga kapatid. We are worshipers. Tayo po ay sumasamba, mga kapatid. At bilang mga mananamba, ay kinakailangan sa ating pong pagpunta na sama-sama at nagtitipon tayong sama-sama ay sambahin natin ang ating Panginoon, hindi lamang doon sa mga awitan natin, kundi na rin sa ating pong mga katawan ay sambahin natin ang ating Diyos. At kasama na nga rin po dito yung ating pong mga pananamit sa ating pong Panginoon. Paano po ba tayo magdamit? Ginagaya po ba natin ang sensualidad ng sanlibutan sa ating pananamit, mga kapatid? At alam niyo naman, napakaraming putol ang ginawa ng sanlibutan sa mga damit. Halos wala nang natitira. At hindi lang yun, marami ring butas. At napakasensual ng pananamit. At ito po ba ang ating ginagawa? Ang ating po bang mga kilos at galaw ay binabantayan po natin na ang ating pong mga actions ay tunay na may kabanalan, mga kapatid. At hindi po nito ipinapakita ang anumang kahalayan na nandoon sa mundo. Dapat po ay bantayan po natin ito, mga kapatid, sa ating pong espiritual na pagsamba at pagsamba sa katotohanan. Paano po ba tayo nakikinig ng mga mensahe ng ating Panginoon? Tayo po ba ay tunay na tagapakinig, tagasunod ng salita ng ating Panginoon? Ganito dapat ang espiritual na pagsamba sa Diyos. Nag-struggle po ba tayo? Baka naman hindi natin naihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil kagabi ikaw ay puyat. Pagod na, puyat pa, at dahil abala ka sa maraming ginagawa, nakarating ka nga sa church on time at nandoon ka nga sa buong service, pero kung ikaw naman ay tulog, ay hindi rin ito magdudulot sa iyo ng blessing, mga kapatid, at naapektuhan din ang kapwa mananamba natin, mga kapatid. So, kinakailangan dali natin ito sa Panginoon at anumang bahagi ng pagsamba tayo mayroong kahinaan o struggle ay hingin natin ang tulong ng Diyos. Sa ating pong pagbibigay sa gawain ng Panginoon na bahagi ng ating pong corporate worship o yung sama-samang pagsamba, ay nagbibigay po ba tayo sa Panginoon ng may kagalakan sa puso, ng may katapatan sa puso, ng meron pong pagsamba sa ating puso sa ating Panginoon? At makikita po natin ang ating Panginoong Jesus, binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang mahalagang dugo. Siya po isang kordero na walang bahid, wala pong karumihan, mga kapatid. Kaya ganito po ang nais ng Panginoon na pagsamba. And as far as our giving is concerned, ito po ay pagsamba sa espiritu at katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Kung tayo po ay nananalangin, manalangin po tayo sa espiritu at katotohanan, mga kapatid. At tunay na manalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos na makikita sa kanyang salita. Habang tayo po ay nagfe-fellowship, yung ating pong pag-uusap-usap, yung ating pong pakikisalamuha sa bawat isa, dapat ito ay gawin natin sa espiritu at katotohanan. Alam niyo po, tayo po ay mga worshipers, at hindi tayo mga gossipers. Dahil madalas kapag nag-uusap-usap ang bawat isa, ang napapag-usapan natin, may mga buhay ng mga tao, yung mga nagkaganap sa mga buhay ng iba't ibang tao. At minsan, ang kinakatwiran natin ay pinag-uusapan natin ang kanilang buhay dahil sabi natin ay ipagpe-pray kasi natin sila, pastor. So, yun ang ating mga palusot sa ating chismis. Ayan, so hindi tayo nagtitipon-tipon para mag-gossip. Tayo po ay nagtitipon-tipon para mag-worship. Mga kapatid, we
worship God in spirit and in truth. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, ay bigyan pansin po natin ang dalawang bagay na napakahalaga. Una, ikaw ay, kung hindi ka tunay na mananamba, ikaw ay hindi tunay. Dahil dalawa lang naman yan. Ikaw ay tunay o hindi tunay. Ikaw ay tunay na mananamba, hindi dahil ikaw ay nag-seminar ng kung paano sumamba, kundi sapagkat ikaw ay isinilang na maguli ng Diyos. Sapagkat ang pagiging tunay na mananamba ay nangangailangan ng bagong kalikasan. Dapat ikaw ay na-born again. Ngayon kung ikaw ay tunay na isinilang na maguli, ibig sabihin binigyan ka ng puso ng Diyos na magmamahal sa Kanya at sasampak sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ngunit kung hanggang ngayon, kapatid, ay wala ka pa rin pagmamahal sa Diyos, mahal mo pa rin ang iyong kasalanan, dapat tayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kung ikaw naman ay tunay ng Kristiyano at tunay na nakikita mo ang iyong sarili na umiibig sa Diyos at nagbago ang iyong buhay, ikaw ay mayroong buhay na binabago, binabanal na ng ating Panginoon at nakikita mo na tunay kang sumasamba sa Diyos, kapatid, ay nais ko pa rin sabihin na bagamat ikaw ay tunay na mananampalataya, ay hindi ka pa rin isang perpektong mananampalataya. Marahil ikaw ay sumasamba sa Diyos, ngunit meron pa rin mga panahon na nabibigyang daan mo ang gawain ng laman, kaya naapektuhan ang iyong pagsamba sa Diyos. At nakakatitiyak ako, kapatid, na yung bagay na kung saan ka pumapalya sa iyong pagsamba sa Diyos, ay ito yung bahagi ng iyong lakad na kung saan sinusuway mo ang salita ng Diyos. Wala nang iba. Huwag mo nang sisihin ng iba. Nandun lang yon sa paglakad mo sa salita ng Diyos. Kung saan mo hindi nasusunod ang Diyos, doon ka pumapalya sa iyong pagsamba sa Diyos. Kaya ito ba ay yung sa iyong pag-attend sa church? Yung bang attitude mo ito? Ito ba yung iyong pag-submit sa salita ng Diyos? Yung iyong bang pakikiisa sa pagbibigay? Yung bang fellowship mo, pananalangin? Anumang bagay na hindi mo sinunod sa salita ng Diyos, kapatid, maapektuhan, papalya ang iyong pagsamba sa Diyos. Kaya kinakailangan harapin mo itong bagay na ito. Dahil kung hindi mo ito babaguhin, kapatid, kung hindi mo haharapin ang iyong pagsunod sa Diyos, dalawang bagay ang mawawala sa iyo. Una, patuloy kang pagnanakawan ng kaaway ng kagalakan ng kaligtasan. Hindi kaligtasan, dahil yun ay nananatili, kundi yung kagalakan ng kaligtasan. Wala ng init, wala ng passion, wala ng gana ang iyong paglilingkod, ang iyong pagsamba. Ang lahat ay ginagawa mo bilang obligasyon at mabigat ang iyong mga paa, mabigat ang iyong damdamin, mabigat ang iyong pagsamba. Bakit? Dahil nawala ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Bakit? Dahil sa patuloy kang merong hindi sinusunod na salita ng Diyos. Yun yung, kapatid. At ikalawa, mawawala ang iyong paglilingkod. Hindi lang ang kagalakan, kundi ang paglilingkod. Hindi dahil sa may nagbawal sa iyo, may nagpapahinto sa iyo, o merong pumipigil sa iyo na ibang tao. Kung hindi dahil, ang problema ay nasa iyong loob, nasa iyong puso. Kapatid, ikaw mismo ang pumipigil sa sarili mo dahil ikaw ay tunay na pinanghina ng kasalanan. Kaya sa gabing ito, kapatid, ay dapat nating ilapit ito sa Diyos. Tayo'y sumamba sa Espiritu at sa katotohanan at nais ng ating Panginoon na may ayos ng buhay kung tayo'y mapapanumbalik ng Diyos. Hallelujah! Sa katawan ni Kristo, ikaw ay magiging epektibong mananamba at lingkod ng Diyos. Maraming salamat po at hanggang sa muli, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord po. Hallelujah. Narinig nyo ang ating paksa sa gabing ito, ang iglesia ng ating mananambang ay ng ating Panginoon
mananambang iglesia. Hallelujah. Kung ibig po niyong marinig ang buong message ay mag-log on po kayo sa website glorytabernacleprayermeeting.blogspot.com. Hallelujah. Salamat na muli, Pastor Noel. At Salamat po muli, Pastora Marina, at hanggang sa muli po sa susunod na Martes. Praise God po. Amen. Salamat, Pastor Noel. Magpapatuloy na po tayo sa ating mga panalangin, mga prayer requests, praise report, at kung may mga testimony kayo ay nakabukas ang ating linya. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Meeting at kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted globally po tayo sa gabing ito. Hallelujah. Sino po ang nasa linya sa gabing ito? Brother Rico, Pastora, nandito. Oh, hi, Brother Rico. Kumusta? Buti po. May praise report or prayer request? Praise report. Maraming salamat sa Panginoon at sa biyaya niya at nandito po ulit tayo mag-worship sa Kanya. Amen. Yes. Ano ang may prayer request tayo sa gabing ito? Naway tuluyang makilala pa ang Panginoon. Amen. Magandang prayer request yan. Napakaganda. Amen. Okay, at kumusta na lang sa iyong mga pamilya at patuloy nating itataas ang bawat pamilya sa gabing ito for salvation. Ganyan din ang patuloy na lakad ng ating kapatid na si Brother Rico at ang kanyang mga pamilya. Sister Claire, can you lift up Brother Rico? Okay. Nais kong ikaw lamang, nais kong ikaw lamang, wala na nang iba, O Diyos, kundi ikaw, ikaw lamang. Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. Thank you for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God, and we thank you, Lord, for the silent listeners listening to this broadcast. Lord, help us, Lord God, to be your body, your church, Lord God, that, Lord, as we worship you and as we do the things that you've called us to, Lord God, let us be true worshipers of you, Lord God. And Lord, we lift up Brother Rico's prayer request to know you more, Lord God, to know you in a deeper way, Lord God, to know your heart, Lord God, your mind, Lord God, to know you fully, Lord God. Lord, we lift up your people tonight, Lord God, that we would be the body of Christ, Lord God, your true body, Lord God, your true church, Lord God, that we would represent you, Lord Jesus, that when people see us, Lord God, let them see the light of Jesus in us, his presence in our lives, Lord God, that we might decrease and he would increase in us, Lord God. Lord, tonight, Lord God, we want to lift up this prayer line to you. We thank you for the leadership, Bishop Mel, Pastor Marina of Glory Tabernacle Church, and Evangelist Mike of Consuming Fire Radio Ministries.
Lord, we thank you for the opportunity that you give us to preach your word, Lord God, and lift up the needs of your people on this prayer line. And Lord, tonight, Lord God, as we come before you, as the prayer intercessors intercede on behalf of your people, Lord, we thank you, Lord God, for listening to each request, Lord God, and answering every prayer need tonight, Lord God. We thank you in advance for the answer to our needs that will come, Lord God. Lord, we pray that you would continually be glorified on this prayer line. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. Salamat, Brother Rico. Thank you, Sister. Thank you. Patuloy nating itaas ang mga may sakit sa gabing ito, lalong-lalo na yung mga alam nating nangangailangan ng mga healing. Pareho nila Pastor Lito Vergara, patuloy ang na complete recovery. Sina Sister Juliet, nagkaroon siya ng stroke. Ang kaibigan ni Manny, si Teddy, na merong IBS, stomach pain. Gayun din si Sister, what's her name? Sister Rita, diabetes, at ang kanyang kapatid na si John, lung function niya 30% lang. Gayun din ang mga may sakit na hindi natin na mention sa gabing ito ay itataas natin. Okay? Maaring tawagin si Sister Lai. Sister Marina? Yeah. Hi, Sister. Ay pakisama na lang si Pyong Hee and si Kim. Opo. In Praise report ho ito kasi na po sila, magaling na sila. Nakakalakad na at nakakalabas na ng bahay po yung isa, si Insuk Kim. Si Pyong Hee Kim naman, na rin, masigla na ho ang katawan at masigla na rin ang pagkain niya. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. So, taas na po natin ang mga nabanggit na mga kapatid na nangailangan ng panalangin. Mahal na Diyos, Ama, kami po ay muling dumudulog sa inyo sa gabing ito upang itaas po ang mga kapatiran at mga iba pang pangalan na iba pang taong nabanggit dito. Panginoon, si Pastor Lito Vergara po ay nagkaroon ng problema sa kanyang puso, kaya po sa ngayon ay alam niyo po, Panginoon, kung gaano po ang pakiramdam niya. Hinihiling po namin sa inyo na hipuin niyo po siya mula ulo hanggang paa at palakasin ang kanyang puso, pagbaguhin ang kanyang kalakasan, Panginoon, at nang siya po ay muling makapaglingkod sa inyo, dear God. At hinihiling po namin pagpalain niyo rin po ang buong pamilya ni Pastor Lito Vergara. At tulungan niyo po sila sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Tinataas din po namin sa inyo si Sister Juliet na nagkaroon po ng stroke at ngayon ay nasa healing and recovery process, Lord. Inihiling po namin na ang kanyang patuloy na paglakas ng katawan at kumpletong kagalingan at harinawa po, Panginoon, siya'y makabalik sa kanyang gawain at pagpalain niyo rin po ang kanyang pamilya, buong pamilya na nasa Guyana at yung naririto po, Panginoon.
na lahat sana po sila ay magbalik loob sa inyo. Kaligtasan po para sa kanilang mga kaluluwa. Si Brother Teddy po naman, na kapatid po, kaibigan po ni Brother Manny, nagkaroon po ng irritable bowel syndrome, Lord. Hipuin niyo po siya, Panginoon, at gawing normal ang kanyang panunaw ng pagkain, Panginoon, at hindi sana po huwag na siya makaramdam ng anumang sakit, Panginoon, sa kanyang araw-araw na paggalaw. Hinihiling din po namin sa inyo ang patuloy na paggaling ni Orlando na Panginoon, sa ministry po ni Sister Kit, pagkalooban niyo po siya ng kagalingan, Panginoon, at palakasin ang kanyang katawan, panumbalikin po, Panginoon, ang kanyang normal na pagdaloy ng dugo sa lahat ng kanyang katawan. Hinihiling po namin din ang kagalingan para kay Sister Hermie na nagkaroon ng cataract surgery, Lord God. Dagdagan mo po, Panginoon, gawing normal ang kanyang paningin. Salamat din po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob ninyo sa aming kapatid na si Sister Kit at ang kanyang asawa at mga anak na sina Pauline at Constantine, Lord God. Pagkalooban mo po sila ng Panginoon. Si Sister Pauline ay magkaroon ng sapat na kalakasan pangatawan sa pagpalain niyo po ang kanyang trabaho. Gayon din po si Constantine, Panginoon, na magkaroon po siya ng kalakasan ng kalooban na makapagpatuloy sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kabataan na ito at gabayan sa kanilang mga trabaho at pamumuhay. Tinataas din po namin si Sister Rita, Panginoon, na may diabetes at naapektuhan na po ang kanyang paningin at meron din po siyang sa paa, problema sa kanyang nerve. Hiniling po namin na hipuin mo po ang kanyang buong katawan, Panginoon, at kagalingan po sa lahat ng kanyang karamdaman. Gayun din po ang kanyang kapatid na si Brother John na may problema sa lungs. Hiniling po namin sa inyo, Panginoon, ang kagalingan sa kanyang karamdaman. Higit sa lahat, kalakasan po sa kanyang pag-araw-araw na pagkilos. Ito po ang aming panalangin at kahilingan sa inyo, Panginoon. At ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. At gayon din po pala, Panginoon, si Sister Anu ay dinadalangin po namin na pagkalooban niyo po siya ng kalakasan na malagpasan po, Panginoon, ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus, bugtong na anak ninyo at aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. God bless you po. Amen. Sister Chit. Yeah, Pastor Marina. Hi, Sister Chit. Maaring pakitaas ang ating bansang Pilipinas, ang ating mga pinuno at ang ating mga kababayan na nawa ay makilala din nila ang ating Panginoong Jesus. Meron akong prayer request. Okay? Nakipray lang si Arthur kasi last Thursday, nadulas siya doon sa garden namin sa snow. Pagkatapos,
medyo iika-ika siya. So, pero meron siyang, hindi naman nabagsak yung tuhod niya, pero meron siyang bleeding sa tuhod. Hindi naman yung bleeding, yung ano bang tawag doon, yung pasa. Oo. Yung pasa, sabi ko baka hindi niya naintindihan, baka pati yung tuhod niya nasad-sad, hindi niya lang nalaman. Oo. Pero yung pasa, parang lumilipat-lipat, palipat-lipat. Umiinom siya ng aspirin eh. Di ba? Meron siyang Oo. Ate, ipakita niyo yan kasi may iniinom siyang yung Oo. Meron yung aspirin. Aspirin. Oo. Kaya bukas, pupunta kami sa heart doctor niya. Pero hindi siya na pwedeng mag-drive. Kasi pag nagda-drive siya, nararamdaman niya, lumalaki yung pasa. Oh, talaga? Kasi baka yan, blood. Blood niya. Oo. Dapat makita agad sabi ko kahapon, gusto ko na siyang dalhin sa doktor. Ayaw niya. Sabi hindi, dapat ipakita ka agad yan kasi yan ang iniinom ni Mama na yan ang babala sa amin na huwag siyang madadapa. Oo nga, nadulas siya. Oo. Pero bumagsak sa kanya, yung kanyang puwet. Pero ipakita niyo. Kaya lang kung naglalakad siya, hindi siya, ang kanyang tuhod, hindi niya maitaas. Yung isa-isang step, ganun. Oo, dapat makita yan. Baka may clot. Oo, clot. Pumunta kami sa doktor. Kahapon pa, gusto ko na pumunta sa doktor. Hindi naman niya gustong pumunta. Sabi ko sa iyo, mahirap pala. But anyway, purihin ng Panginoon. Ang Diyos ang ating tagapagpagaling. Oh God, salamat po sa iyong kabutihan sa buhay natin. Salamat po sa prayer line na ito na lagi ka namin nakakausap. Ang iyong presensya ay narito, Lord God. Salamat po, Panginoon, na meron kaming, binigyan mo kami na sasambahin ka namin in spirit and in truth. Sa espiritu at sa katotohanan, Panginoon. So, sambahin ka namin, purihin ka namin, luwalhatiin ka namin. O God, tinatas namin ng iyong pangalan sa prayer line na ito, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo. O Lord God, paulit-ulit na pinapabasa mo sa amin na you heal so many. Marami kang pinagaling. Lahat na lang taong lumapit sa iyo, pinapagaling mo, Panginoon. Kahit na nga po, Lord, yung babae, Lord God, na ay dinideny mo na, pero ang faith niya, ang higit na lumapit sa iyo. At hindi siya nagpursige siya, Panginoon. So ngayong gabi, tinatas namin, Panginoon, ang lahat ng may sakit. At kasama na yung aking asawa at yung pastor. At yung lahat sinanay sa Panginoon. Yes. O Lord, hipuin mo po ang kanilang mga katawan. Palakasin mo po sila. Lord God, wala pong imposible sa iyo. Lord God, ang hiling kang nakapangyarihan mo ay sumakanila. Panginoon, Lord God. O Panginoon, wala pong yun yung buhay na, yun yung patay, Panginoon, binubuhay mo. Lord God, lalo na may sakit, Panginoon. So, mula sa ulo, sa kanilang ulo hanggang paa, Panginoon, hipuin mo kanilang mga katawan, O Lord. O God, bigyan mo po sila ng iyong kapangyarihang pagpapagaling. Hipuin mo po sila, mahal kong banal na Espiritu, Lord God. O Panginoon, wala pong imposible sa iyo, Lord God, at nananampalataya kami, Panginoon, na palagi mo kami dinidinig sa aming mga panalangin, Panginoon. Hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami hihiwalayan. So ngayong gabi, tinatas ko po lahat sa iyo ang may mga sakit, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang magpalakas ng aming katawan, sapagkat itong katawan at ang bawat hininga namin ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At pinupuri ka namin sinasamba at kami, Panginoon, ay makapagpatutuo ng iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, tinatas ko ang bansang Pilipinas, Panginoon, maraming kaguluhan, maraming nangyayari. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon. Maghisipuin mo pa ang mga tao, bigyan mo po sila ng katalinuhan na nanggaling sa iyo, Panginoon, kung sino ang dapat mamuno ng aming bansa, Panginoon, Lord. Lord God, ikaw naglagay sa Pangulo, Panginoon, at ikaw rin ang mag-aalis, Panginoon,
O Lord God, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God, bisitahin mo pa ang bansang Pilipinas, Panginoon, mahal kong banal na Espiritu, ikaw mag-touch ng mga puso ng bawat isa, Panginoon, na sila ay manalangin sa iyo at na ikaw lang ang maggabay sa kanila ng bawat desisyon nila sa gobyerno, Panginoon. Ganon din po yung mga namumuno ng gobyerno, bigyan mo po sila ng godly counsel, Panginoon, ng godly advice na ang kanilang mga desisyon ay ayon sa iyong salita, Panginoon, Lord God. Oh, Panginoon, at katagpuin mo po ang bawat isa sa aming bansa, mga tao, Panginoon, Lord God, at malaman nila ang tunay na relasyon sa iyo na hindi ito relihiyon, kundi relasyon sa Panginoong Hesus Kristo, Panginoon, Lord God, na kami ay mga anak mo, Panginoon, at hindi, Lord God, sa relihiyon at sa mga idols titingin, O Lord God, kundi sa tunay na relasyon bilang anak mo ang mga tao, Panginoon, Lord God. So, Panginoon, binabigay namin sa iyo ang aming bansa, magkaroon ng pagsisisi. Sinabi mo, Panginoon, na kung ang iyong mga tao ay magsisisi, mananalangin at tatalikod sa kanilang mga hindi kaaya-ayang gawa, at nananalangin sa iyo, tatawag sa iyo, Panginoon, you will heal the land, Lord. You will, because you are faithful. So, Panginoon, huwag mo pong tulutan na mangibabaw yung mga bagay na hindi ayon sa iyong salita, Panginoon. Magkaroon ng pagkakaisa ang bawat Pilipino, Panginoon, na makakilala sa iyo. Sapagkat ang puso ang nagbago at tumanggap sa iyo, ang lahat ay magbabago, Panginoon, pati ang pamumuno ng gobyerno. So, Panginoon, Lord God, binibigay namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Ganun din po yung mga ibang bansa na hindi nakakakilala sa iyo at laging magulo na sila ang nagkakaroon ng conflict, Panginoon, Lord God. Mismong mga parehong mga tao nagko-conflict. Panginoon, Lord, hipuin mo sila, Lord God. Magkaroon sila ng pag-ibig sa iyo sapagkat pagka nagkaroon ng pag-ibig sa iyo at nakakilala sa iyo, magkakaroon ng pag-ibig sa lahat ng tao at magbabago ang buong mundo. Salamat po, Panginoon, Lord God. Ganon din po ang bansang ito, tinataas namin ang bansang Amerika, Panginoon. Oh, Lord, magkaroon ng revival again, Lord God, dito, Lord God. Ang mga puso ng mga tao ay hipuin mo na bumalik sa iyo, Panginoon, Lord God. Oh, Lord, ikaw po lang ang makakapagbago at makaka-turn around ng nangyayari sa aming kapaligiran. At lalo-lalo na po, masyado ng maraming crime, Lord. Put back the spirit of murder and crime, oh God, Lord Jesus, in this country, Lord God, Father, and set up, oh God, a standard, Lord, that is according to your word, oh God, Lord, that people will know, oh God, that you are God in our life, you are God in this country, Lord Jesus. O Panginoon, salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa aming buhay, sa prayer line na ito, sa mga inanswered mong prayers. Salamat po, Panginoon. Purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin, Lord God. Ang lahat ng ito, Lord God, ay ang aming patutuo at ang mga dininig mong aming panalangin, Panginoon, bubuso kami nagpapasalamat at inihahayag upang ang ibang tao ay makakilala sa iyo, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos, na hindi, you are faithful to your promises. Bless po itong prayer line ito, lalo ng mga pamilyang nasa prayer line ito, Panginoon, Lord God, at ang mga intercessors, Panginoon, Lord. Salamat po sa lahat ng mga ginawa mo sa aming buhay. O batbasan mo po rin ang iyong pagpapala si Pastor Mel at si Pastor Marina at ang glory sa Tabernacle, Lord God. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello? Hello. Pastor Marina? It's on. Heavenly Father, we want to lift up to you Sister Cheat and Brother Arthur, Lord.
we pray for Brother Arthur who fell down and his knee is black and blue. And Lord, we prayed that, Lord, you would bring complete healing and restoration. If he has a blood clot, Lord God, Lord, we prayed that you would take away the blood clot, Lord God, and let his blood flow freely through his body, Lord God. Lord, we also pray that whatever injury he has, Lord God, that you would restore every part of his body, Lord God. Bring complete healing and restoration to him, Lord God. Lord, we lift him up to you even now, Lord God, that you would restore him completely, Lord. Lord, we also pray for Sister Cheat. We thank you for Sister Cheat and Brother Arthur's ministry in the nursing home, Lord God. We thank you, Lord God, that you give them the opportunity to minister to the seniors, Lord God. Lord, we also pray for the children's ministry in the Philippines they have, Lord God, that, Lord, you would continue to use them to feed the children there or supply the needs that they have there, Lord God. Lord, we also lift up Sister Pauline. Lord God, we thank you for her life. Lord, continue to use her mightily, especially amongst her generation, Lord God. Lord, let her be, Lord God, a representative for you, Lord, for the young adults, Lord God. Lord, we also lift up Constantine, that you would give him favor concerning his court case, Lord God, concerning that car accident, Lord God, that, Lord, you would give him favor with that, Lord. And, Lord, draw him back to you, Lord God. Let him come back to you, Lord God. And, Lord, let him know, Lord God, that you are like the father and the prodigal son, Lord God. Your arms are wide open, Lord, for him to return back to you, Lord God. Lord, you will not cast out anyone who comes to you, Lord God. Lord, you will receive him with open arms, Lord, when he returns back to you, Lord God. Lord, renew his love for you, Lord God, and let him come to know you as he once knew you before, Lord God. Lord, we also want to lift up those who are far from you, Lord God, who've fallen away, Lord God, that, Lord, you would return them, Lord, to you, their first love, Lord God. Let them come to know you as they knew you at the first time of salvation, Lord God. Lord, renew those relationships that, Lord God, have been broken, Lord God, by the enemy, Lord God. Lord, whatever needs restoration in our lives, relationships, our health, our finances, Lord, even our spirits, Lord God. We ask for restoration, wholeness, Lord God, healing in the areas of our lives, Lord God, that need your healing touch, Lord. And Lord, tonight, Lord God, we thank you, Lord God, that you're our Jehovah Rapha, our healer, Lord God, the God who heals us from every sickness, every infirmity, every disease. Lord, we pray healing for your people tonight, Lord God. Restoration, wholeness, Lord. Lord, what the devil meant for evil, Lord God, we pray, Lord God, that you would work it out for good, Lord. Lord, we know, Lord God, that you have a purpose for everything. Let us lean and trust on you wholly, Lord. That, Lord, we would not lean on our own understanding, but lean completely on you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. Thank you, Sister Chip. I-lift up din natin ang ating mga kapatiran at ang ating mga leaders. Hallelujah. Father, we lift up to you all our brothers and sisters in the body of Christ. Lord God, give us a spirit of wisdom and revelation, Lord, that we may know you better each day than the day before.
Strengthen us, Lord, with your power by the Spirit, Lord, and fill us with all your fullness and grace. Hallelujah. Teach us, Lord, to rejoice with each other, to suffer with each other, and to accept and encourage each other. Knit our hearts together in love, Lord God. Empower us by the Holy Spirit to be witnesses for you. Grant us, Lord, to speak your word with all boldness. Let your word have free course, grow mightily, and prevail throughout this community. Hallelujah. Father, bless our leaders, Bishop Mel, Evangelist Mike, and all our pastors, friends who are around us, Pastor Noel, Reverend Winfield, and all other pastors, Pastor Sander, Lord God. Help us, Lord, to be a support to them, to be available when they need us, to be always willing to help them and to pray for them. As Aaron and Lord, uphold the arms of Moses in the heat of the battle, so may we ever uphold the arms of those who you have appointed to lead us, Lord. Fill all our leaders with the knowledge of your will. Let them walk worthy of you, Jesus, pleasing you by being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of you daily. Hallelujah. Bless them and give them health, Lord. Bless them financially. Give them helpers who are full of the Spirit and wisdom to whom they can delegate needed duties, Lord. Grant them the joy of having every member of their family safe and healthy. Bless their family life with a special love and harmony. We thank you, Lord, for tonight, Lord God. We thank you for all our intercessors, every family represented in this prayer line, Lord God. Bless them mightily, Lord. Use them in your vineyard, Lord God. We give you all the glory and the praise tonight, Lord God. Be magnified, be glorified, Lord, in everything we do, Lord. We give you all the glory, Lord God. We bless you tonight in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sister Chit and Sister Lai, you will sing tonight. Sister Chit, ikaw muna. Hallelujah. Wala siya. Sister Lai, pwedeng kumanta ka? Pwede ho ba English? Pwede ho English? Okay lang. Bago tayo magpaalam. Old Rugged Cross. Teka ho sandali lang po. Old Rugged Cross. The Old Rugged Cross. 554. Okay. Kantahin po natin ang Old Rugged Cross. Ang first and last stanza. Oh, on a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to that rugged cross and exchange it someday for a crown. To
rugged cross, I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Sister Lai. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line, kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Kami po ay nagpapaalam na hanggang sa muli. At tayo po ay magpapuri. Hallelujah.